Nais kong bigyang diin na ang kwentong ito ay purong kathang-isip lamang at hindi batay sa totoong pangyayari. Ito ay likha upang magbigay ng kakaibang karanasan sa mga mambabasa at hindi dapat ituring bilang totoo o makatotohanang pangyayari. Gayunpaman, ang mga kwento ng kababalaghan at multo ay bahagi ng kultura at panitikan ng maraming komunidad, nagbibigay daan para sa pagpapalaganap ng mga tradisyon at paniniwala. Samahan kami sa isang nakakabighaning kwento ng kababalaghan sa dagat kasama ang trahedya ng MV San Juan, ang mga pangyayari ng takot at pag-asa habang nilalabanan ng mga pasahero ang malalakas na alon at misteryosong kapalaran sa karagatan. Tuklasin ang hindi malilimutang kwento sa kabila ng kakahuyan ng dagat at mga misteryong bumabalot sa ating kaisipan. Sa malalim at maalon na karagatan ng Pilipinas, maraming kwento ng trahedya at kababalaghan ang bumabalot sa mga manlalayag at mga taong naninirahan malapit sa dagat. Isa sa mga hindi malilimutang kwento ng pagkawala at kababalaghan sa karagatan ay ang trahedya ng MV San Juan. Ang MV San Juan ay isang bangkang pangpasahero na kadalasang naglalayag mula Batangas papuntang Romblon at iba pang isla sa rehiyon. Subalit, isang mapangahas na bangkang sa dagat ang inabot ng isang misteryosong kapalaran. Sa isang gabi, habang ang MV San Juan ay naglalakbay papunta sa Romblon, biglang lumakas ang hangin at nagpadilim ang kalangitan. Ang karagatan ay naging maalon at ang mga alon ay nagmamadali na parang nagbibigay babala sa mga manlalayag. Sa loob ng bangka, ang mga pasahero ay nagpakabalisa sa biglang pagbabago ng panahon. Marami sa kanila ang nagdasal at nagtaka kung anong kababalaghan ang naghihintay sa kanila sa karagatan. Sa gitna ng dilim at lakas ng hangin, biglang nagkaroon ng ingay sa labas ng bangka. Parang may kakaibang lakas na humahatak sa MV San Juan, tila ba sinusubukang hilahin ito pababa sa ilalim ng karagatan. Sa pagkatakot at pagkabahala ng mga pasahero, nagkaroon ng kaguluhan at panik sa loob ng bangka. Ang mga kawalang katiyakan at takot ay bumabalot sa bawat isa, at ang mga panalangin ay nagpakalat sa buong bangka. Subalit, sa gitna ng lahat ng ito, may isang babaeng pasahero na tila ba hindi nababahala. Ang kanyang mukha ay nananatiling payapa at tahimik, na tila ba may alam siya sa hindi kapanipaniwala. Dapat nating manatiling matatag at magtiwala, sabi ng babaeng pasahero sa kanyang kasamahan. May mga bagay sa mundo na hindi natin kayang kontrolin, ngunit dapat nating harapin ang mga ito ng buong tapang at lakas ng loob. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng pag-asa at lakas ng loob sa ibang mga pasahero. Sa kabila ng takot at kawalang katiyakan, nagpasya silang manatili at lumaban sa kabila ng anumang nangyayari. Habang ang bangka ay patuloy na lumalaban sa malalakas na alon at hangin, biglang may isang liwanag na nagpakita sa malayo. Ang liwanag ay tila ba nagmumula sa kalaliman ng karagatan, nagbibigay ng pag-asa at pagmamalasakit sa mga naglalayag. Sa paglipas ng ilang oras, ang kalangitan ay unti-unting nagliliwanag at ang hangin ay bumaba. Ang karagatan ay nagpakalma at ang mga alon ay hamupa. Sa wakas, ang MV San Juan ay nakalabas sa mapangahas na pagsubok na ito, nagtagumpay na malampasan ang hamon ng dagat. Ngunit kahit na ang bangka ay ligtas na nakalabas, mayroon pa rin silang isang misteryo na hindi maipaliwanag. Ang babaeng pasahero na nagbigay ng lakas at pag-asa ay biglang nawala. Wala na siya sa kanilang gitna, at walang sinuman ang nakakita kung paano siya umalis. Hanggang sa ngayon, ang kwento ng trahedyang ito ay patuloy na bumabalot sa isipan ng mga taong nakaranas ng kababalaghan sa karagatan. Ang pagkawala ng babaeng pasahero ay nananatiling isang misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang mga salita ng lakas at pag-asa.